Nasa Pilipinas pa rin daw ang pugante at kinatawan ng sinalakay na Lucky South 99 Pogo Hub na si Cassandra Leong. Ayon po yan mismo sa palasyo. Sinabi po ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro, base daw ito sa kasalukuyang records ng Department of the Interior and Local Government o DILG. Noong nakaraang buwan lamang, sinabi ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK na huli pong natrack si Ong sa Japan. Una nang naglabas ng 1 milyong pisong pabuya ang Justice Department para sa sinumang makapagtuturo kay Ong. May warrant of arrest laban kay Ong para sa kasong qualified human trafficking. Kaugnay po yan ang operasyon ng iligal na Pogo Hub. Ransom para kay Zaldi, wala pa ba? Samantala mga kapatid, sa iba pang balita, pwede naman daw ma-archive ang kasong kinakaharap ni dating Congressman Zaldi Co. Oras na matapos ang 6 na buwan simula nang mailabas ang arrest warrant laban sa kanya. Matatanda ang pinaaresto si Zaldi Co. ng Sandigan Bayan dahil po sa pagkakadawit nito sa flood control scandal sa Oriental Mindoro. Kung hindi siya mahuhuli, posibleng maisantabi ang kaso at mare-revive lamang kung may bagong lead ang prosecution. Una nang sinabi ng gobyerno na posibleng nagtatago sa Europa si Zaldi Co. at may hawak na golden passport. Pero ayon po sa dating Pangulo ng Integrated Bar of the Philippines, si Attorney Domingo Cayosa, pwede pa ring mahanap at mapauwi si Zaldi Co. sa pamamagitan ng Interpol at ng tinatawag na reciprocity para sa mga bansang walang extradition treaty sa Pilipinas. Yung extradition treaty, o kaya wala tayong treaty for mutual legal assistance in criminal cases. That's another form of treaty. Ay yung tinatawag sa international law, yung reciprocity. Ibig sabihin, kahit walang obligasyon yung bansa na yan, wala tayong treaty sa kanila, kung maaari na pagbigyan ng ating request, on the condition na kung meron din silang mga similar sitwasyon na nagtatago din sa ating bansa ang kanilang citizen, ay tayo din ay makikipag-cooperate sa kanila. So maaari din itong isulong ng ating Department of Foreign Affairs. Yan nga po ang tinig ni Attorney Domingo Cayosa, ang dating Pangulo ng Integrated Bar of the Philippines. Naghain naman po ng not guilty plea sa kanilang arraignment sa Sandigan Bayan ang 9 na opisyales ng DPWH Mimaropa na dawit po sa flood control scandal. Naharap po sila sa kasong malversation of public funds. Kaugnay pa rin po yan sa palpak daw na proyekto kontra baha sa Nawan, Oriental Mindoro na nagkakahalaga ng 289 million pesos. Bago naman ito, una na rin silang naghain ng not guilty plea noong nakaraang linggo para naman sa kasong graft. Kasabay po ng arraignment, tinalakay din ang petisyon ng mga akusado na makapagpiyansa. Malalaman po ang schedule ng bail hearing 30 araw matapos simula ng pre-trial. Samantala may 252 ghost flood control projects na nabisto ang Armed Forces of the Philippines. Para mapigilan ang mga ghost projects sa gobyerno, pinaplansya na ng Commission on Audit o COA ang mga patakaran para sa obligatory GPS-based geotagging sa lahat ng proyekto ng pamahalaan. Iginit naman po ng ilang grupo na banta ng iligal na pag-aresto at panggigipit sa mga rallyista ang dahilan kung bakit mas kakaunti ang sumama sa anti-corruption protest noong November 30. Ayon po sa ilang human rights group, hindi masasabing protest fatigue ang dahilan kaya maraming hindi sumama sa malawakang mobilisasyon. Marahil ay mas marami lamang daw talaga ang natakot sumama dahil sa kaliwat kanang pag-aresto na ginawa noong unang mass protest noong September 21. Tinawag nila itong intimidasyon o pananakot ng Administrasyong Marcos ang nangyaring mga pag-aresto at maging ang pag-issue ng sabina sa ilang youth leaders na sumama sa rally last September 21. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So paano mga kapatid? See you sa social media!